Magandang gabi, Kasindakers. Ito ang programang Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Ang tanging Science of Paranormal Radio Show na katuwang nyo sa pagsaliksik at pagtuklas sa mga kababalaghang ating nararanasan. Ito rin ang panghas na nagbubulgar ng gawain ng mga secret society upang ipagtupad ang kanilang layuning One World Order. Samahan niyo palagi sila Benji Felipe at Derek Cacho sa paghahatid ng mga kasindak-sindak na kwento, world conspiracies at pagsagot sa lahat ng tanong niyo ukol sa panaginip at kababalaghan. At sa linggong ito muling ihatid ni Reggie Cao de Guzman ang inyong lingguang horoscope, at narito si Chelsea Lackham para sa pagsilip sa guhit ng inyong kanang palad. Sa mga tagapakinig namin, ang Facebook page natin ay facebook.com/kasindak. I-like, i-follow o i-share ang aming live streaming para mapakinggan din ang lahat ng ating mga kasindakers. Maaari nyo kaming mapakinggan sa mobile application na PBS Rap. PBS Rap. Free download yan sa Google Android at sa iOS. Magdarasal muna tayo bago tayo pumasok sa mundo ng paranormal at supernatural. Panginoon, buksan niyo po ang isip at puso ng aming tagapakinig. Lagi niyo po kaming gabayan para wasto ang aming pananaliksik, at maraming salamat sa lagi niyong paggamit sa aming programa sa ikalulugod lang ninyo. Salamat sa pang-araw-araw na biyaya at patuloy na paggabay sa sangkatauhan. Lahat kami, anuman ang kanya-kanyang paniniwalang pangreliyon, itinuturing ninyong anak. Tinadakila ka namin, Ama. Amen. Ang mga dapat abangan ngayong gabi: Magic Bullet Theory sa pagpatay sa dating American President na si John F. Kennedy, babalikan natin. Mini Ice Age, mararanasan sa taong 2030. Isang dosenong taon na lang ito. Abangan ng ulat mamaya. NASA, bibisitahin ng buwan na Titan sa planetang Saturn. Alamin ang bagong exploration project na ito mamaya. Mga siyentipiko may bagong materyales na naimbento, mas matigas kaysa bakal. Tuklasin. Sa ating crime story, ang kasindak-sindak na storya ng komadro ng mamamatay tao noong World War I. Sino siya? Matandang lalaking nag-aanyong aswang tuwing hating gabi. Sino ba ang kanyang binibiktima? Ang tabayanan. At balikan ang pagpaparamdam ng mga kaluluwa ng biktima ng tsunami sa Japan. Sa ating paranormal world, tatalakayan ang Banshee. Lahat ng tanong nyo ukol sa panaginip at kababalaghan, iisa-isahin natin sagutin. At ang hiwaga ng kanang palad ninyo na pinadala sa amin ng mga larawan, abangan si Chelsea. At ang ating horoscope, mamaya lamang. Noong nakaraang linggo pa ito itinanong sa atin, at hindi lang natin napagbigyan si RBG to sa kanyang kahilingan na talakayan natin ito.
taga-Sorsogon si RB. Oy, sa lahat ng mga taga-Sorsogon, salamat ha. Ito yung request mo na kwento tungkol sa assassination ni former US President John F. Kennedy. Si John F. Kennedy ang ika-35 presidente ng United States of America. Sa edad na 43, siya na ang pinakabatang pangulo na upo sa kanilang bansa. Nagsimula siya sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Amerika. Nag-aral siya sa isang prominenteng paaralan at nakilala ang reputasyon niya bilang isang military hero na nagtulay sa kanya upang manalo sa Kongreso noong 1946 at sa Senado noong 1952 sa Amerika. Bilang naging presidente, kinumpronta niya ang lumalawak na Cold War sa mga bansa tulad ng Cuba at Vietnam. Siyempre, nung nagpunta kami sa Vietnam, sinasabi nila, Amerika ang dahilan kung ba't sila nawasak. Ang Cuba naman ay muntik nang magpasimula ng nuclear war. Naharang ito ni JFK. Sinimulan niya ang tapat na pagsiservisyo sa publiko at nagbigay ng suporta sa mga lumalaking civil rights movement sa mga lugar na kanyang sinasakupan. Isa siya sa mga pangulo na minahal ng mga Amerikano. Kaya nagulat ang lahat nang siya ay mapatay noong November 22, 1963. Karumal-dumal yung kamatayan nito. Katabi niya yung kanyang asawa, sumabog ang kanyang utak. Dinampot ng kanyang asawa yung utak niyang sumabog. Nasa prosesyon siya noon Nasa likod siya ng isang convertible na sasakyan kasama si Jacqueline Kennedy at nasa unahan naman sa harapan si Governor John Connally at ang asawa nito. Tinatahak nila yung daan patungo sa Trade Mart. Magsasalita sana siya doon sa lugar sa Dallas, Texas yun. Habang nagkakawayan yung mga tao, paparating na siya, pagliko sa isang kurbada patungo sa Dealey Plaza ng 12:30 ng hapon. Tumapat ito sa Texas School Book Depository at doon na nagsigawan ang mga taong masaya sa unang pagkakakita sapagkat may pumutok na baril at sumubsob si JFK. Tinamaan siya sa leeg at sa ulo. So, ibig sabihin, 2 bala. Napahiga siya sa kanyang asawa. Nabaril din sa dibdib ang gobernador sa unahan ng sasakyan. Dinala sila sa Parkland Memorial Hospital, ngunit hindi naman nailigtas dahil sabi ko nga kanina, sumabog yung utak niya. Bit-bit pa nga ni Jacqueline yung ilang bahagi. Alauna ng hapon, idiniklarang patay si John F. Kennedy at nakaligtas si Governor Connally. Walang isang oras na aresto ng otoridad ang lalaking nagngangalang si Lee Harvey Oswald, bagong empleyado sa Texas School Book Depository. Dinakip dahil sa pagpatay kay President Kennedy at pagbaril sa patrolman na si J.D. Tippit sa kalsada ng Dallas. Ngunit noong linggo ng umaga ng November 24, balak na sanang ilipat ng pulis si Oswald sa county jail. Isang lalaki naman na nagngangalang si Jack Ruby, isang nightclub owner, ang bumaril kay Lee Oswald. Marami ang nakasaksi at napanood ko yon dahil merong television na noon Binaril sa kanya, revolver lang 2 oras din sa Parkland Hospital at namatay si Lee Oswald. Isang linggo matapos ang assassination kay President Kennedy, sinimula ng bagong sumumpang presidente na si Lyndon Johnson ang Commission on the Assassination of President Kennedy. Ito yung Warren Commission. Nagkaroon sila ng konklusyon matapos ang 10 buwang investigasyon. Mag-isa lang daw na umakto si Oswald at 3 beses itong bumaril sa 6th floor ng School Depository Building at ang pagpatay sa kanya ni Jack Ruby ay isang akto ng paghihiganti. Marami ang naniwala sa konklusyon noon ng Warren Commission. Ngunit, sa paglipas ng maraming taon, marami ang nais sumalungat sa konklusyon. May mga kritiko na gumawa ng sariling investigasyon at nangamba ang lahat matapos ilabas ng Life magazine ng isang film footage na nakuhanan ni Abraham Zapruder, isang local dressmaker, gamit ang kanyang home movie camera na mas malinaw na ipinakikita ang kahindik-hindik na pagkamatay ni Kennedy. Kaya umusbong ang tanong, did Oswald
act alone, sabi ng editor ng Life magazine. May mga kritiko na pinuna ang mismong mga butas sa report ng Warren Commission. Nakita nila ang mga kontradiksyon sa mga sinasabi ng witnesses patungkol sa dami ng bilang ng putok na kanilang narinig at kung saan ito nanggaling. May mga nagsasabing narinig nila ang pagputok ng baril mula sa isang madamong umpok na lupa. Yung bushes na sinasabi, no? Mula sa mataas na lugar sa kanan ng presidential limousine. Ang tingin ng mga conspirators at critics, maaaring dalawa ang shooter ng araw na yon. Pero isa sa mga paborito at pinag-uusapan pa rin na paksa ay ang single bullet o kilala sa sarkastikong tawag ng mga kritik bilang magic bullet theory. Ayon sa Warren Commission, ginamit ni Oswald ang kanyang Mannlicher Carcano rifle upang subukan na puruan ang ulo ng presidente. 3 beses itong pinutok sa loob ng 8.6 seconds. Lumampas ang una niyang putok na 6.5 mm na bala. Ang ikalawa ay tumama sa kanang spine ni Kennedy, lumabas sa lalamunan sa baba ng Adam's apple at saka ito tumama kay Governor Connolly. Nag-ricochet lang pala yung bala sa kanya, hindi pala siya tinarget din, no? At nabali ang ikalibang tadyang nito, saka tumama sa buto ng pulso at bumaon sa kanang hita. Ayon sa mga kritiko, imposible na isang bala lamang na buo pa namang natagpuan ang responsable sa ganong klase ng pinsala. Maraming naging debate tungkol sa teoryang ito. Maging ang kapatid ni JFK na si Attorney General Robert Kennedy, tinawag ang naturang konklusyon ng Warren Report bilang shady piece of craftsmanship. Shady piece of craftsmanship, no? Paano nga naman daw magiging ganoon ang daan ng isang bala lang? At paano nito kinaya na tumama sa katawan ng dalawang lalaki, tumagos ng 15 inches sa laman ng tao, nakabali ng dalawang buto at bumutas ng 15 layers ng damit? Oo nga, ang hirap nun Ang hirap nun. Ang bullet na tinawag na ZE-399 ay na-recover sa Parkland Memorial Hospital sa corridor ng ospital. Ang gurney na yon ay napag-alaman na katabi ng gurney ni Governor Connolly sa ospital. Hindi itinanggi ang single bullet theory ang pagkakaroon ng additional shots o additional bullet na tumama sa presidente. Maraming mga saksi ang nagsasabi na 3 ang narinig nilang putok. Kung nanggaling ang additional shots kay Oswald o sa isa pang gunman, yung mga nasa madamong bundok, patuloy pa rin at pinagdidibatihan ng lahat, lalo na ng mga conspirators kung ito'y totoo. Sa pag-analisa ng film footage ni Zapruder, kasama na rin ang mga nakalap na ebidensya sa kaso. Nabigyan ng pagkakataon ng mga eksperto at mananaliksik na magsagawa ng ilang reenactment at computer analysis upang sukatin ang kredibilidad ng single bullet theory o magic bullet. Sa pag-aaral ng NASA scientist na si Thomas Canning para sa House Select Committee on Assassinations, inalam niya ang posibilidad ng trajectory ng single bullet theory. Ginamit niya ang litrato na kuha ni Hugh Betzner na nasa araw ng parade ng presidente upang matakda ang linya ng puwesto ni Kennedy at Connolly. In-estimate niya ang rotation ng katawan ni Connolly mula sa mismong film ni Zapruder. Ang naging resulta ay isang alignment na nagpapakita ng paglabas ng bala sa lalamunan ni Kennedy at pagtama nito sa likod ni Connolly na malapit sa balikat nito. Ginamit ni Canning ang House Select Committee scenario na naging dahilan upang tamaan si Kennedy at Connolly, ngunit gamit lamang ang isang bala na makikita sa frame 190 ng film ni Zapruder. Meron pang mga pananaliksik na nagsasabi na makikita ang oras ng pagtama ng bala sa frame 223, ito sa tinatawag na time code ng film footage. Sa isa pang 3D computer animation at modeling techniques na ginawa ng Failure Analysis Associate o kilala bilang Accident and Failure Investigation para sa ginawa nilang mock trial noong 1992 ni Lee Harvey Oswald para sa American Bar Association. Nakita nila na ang bullet trajectory na napresenta ng single bullet theory ay posible. Isa pang computer animation specialist, si Dale Myers, ang gumawa ng simulation ng single bullet trajectory sa pamamagitan ng pagbuo ng 3D model at doon na pag-alaman niya na posible nga na tahakin ng isang bala ang ganong path o yung ganong daan
na feature pa sa ABC News Special na Beyond Conspiracy ang animation na ito ni Myers. Sa isang programa ng Discovery Channel na tinawag na Unsolved History, JFK Beyond the Magic Bullet noong 2004, na-duplicate nila ang mga kondisyon ng assassination sa pamamagitan ng makabagong forensic research at material. Sa kanilang reenactment na isinagawa, nakumpirma nilang eksakto ang trajectory ng bala sa report ng Warren Commission. Pero patuloy pa rin ang mga kritiko sa teoryang ito na nagdidebate, lalo na nang makita na hawak ni Connolly ang kanyang sombrero sa kanang kamay. Ngayon ito'y tinamaan ng mismo nag-iisang bala na yon. Nadagdagan pa ito ng dahil sa paraan ng pagkakadiscovery ng CE-399 bullet na napulot lamang ng isang nurse o hospital engineer sa sahig ng ospital, at ang bala na sinasabi na nasa maayos pa na kondisyon ng makita ay nagdulot ng pagdami ng espekulasyon at pagbuo ng mga kontrobersya. Sa website ni John McAdams, isang professor ng political science sa Marquette University sa Milwaukee, Wisconsin, kilala rin siya bilang eksperto ng Kennedy assassination. Naglatag siya ng mga ebidensya na pinabubulaanan ng akusasyon ng conspirators at mga ebidensya na sumusuporta sa magic bullet theory. Doon nagbigay siya ng sagot sa mga kritisismo. Ayon kay McAdams, nais ipalabas ng conspirator na hindi lamang isang bala ang tumama kay Governor John Connolly, isang claim na nais kontrahin ang single bullet theory. Pero ayon sa testimonya ng asawa ni John Connolly na si Nellie, hawak-hawak pa ng governor ang kanyang sombrero kahit na noong isinugod ito sa Parkland Hospital. Ikinawento ni McAdams kung paano na noong giyera sa Hawaii, nung nasa giyera si Senator Daniel Inouye, pinaputokan ito ng rifle grenade ng isang kalaban na Aliman. Naging sanhi ng pagkaputol ng kamay nito. Pero nang makita ni Senator Inouye ang naputol niyang kamay, ay hawak-hawak pa ang granada na ibinato sa kanya. Na ibabato sa kanya, no? So wala na siyang kamay. Nakita niyo yung kamay niya na tumelapon, may hawak pa rin. Nagbigay din ng retrato si McAdams kung saan pipi ang CE-399 na bala o pipi. Yung ibig sabihin ni nagkatabi-tabi ang bala na CE-399 na tumama di umano kay Kennedy at Connolly at hindi pristine o hindi na buo tulad ng sinasabi ng mga conspirator. Ibig sabihin yung napulot ng nurse sa ospital sa Parkland ay balang pipi na. May mga tinamaan na ito na kung hindi man buto ng tao, baka bakal ng kotse. Ayon kay McAdams, iniiba ng mga conspirator ang measurement ng pagtama ng bala sa likod at lalamunan ni Kennedy upang masabi na imposible ang trajectory na tinahak ng CE-399 bullet na sinabi ng Warren Commission. May mga ebidensyang hindi pinakita ng mga conspirators upang hindi ito tumaliwas sa kanilang mga claim. Sinuportan ang single bullet theory ang kredibilidad ng conclusion ng Warren Commission at iba pang pruweba na magtuturo na mag-isa lang si Oswald sa paggawa ng krimen nang dahil sa kanyang komunistang paniniwala o maaaring dahil sa kanyang mental state. Sa kasalukuyan naglabas ng mga dagdag na dokumento ang gobyerno ni Donald Trump tungkol sa nangyaring assassination kay Kennedy. Nangako ang kasalukuyang presidente ng Amerika na magkakaroon ng full transparency. Nagbago ang isip nito sa huling minuto nang dahil sa pressure na nakukuha niya mula sa CIA at pinili ni Trump na huwag ilabas ang lahat ng dokumento tungkol sa kaso. Na kahakot ng interes ang bagong labas ng dokumento, hindi pa rin nito masasagot ang totoong katanungan ng lahat kahit nagkaganon. Ano ba ang tunay na motibo ni Oswald? Mamaya, may tatalakayin ako sa inyo sa motibo ni Oswald, no? Hindi magiging klaro kung ito ba ay mag-isa sa pagpatay sa presidente o may mga kasama siya. Kung miyembro ba siya ng malaking grupo o isang organisasyon. Hindi mayayari ang kalungkutan na dulot ng pagkawala ng isa sa presidente ng Amerika na minahal ng mga Amerikano. O ito yung sarili nating nalalaman dyan. Hiningi ni Oswald noon sa Russia na siya ay mag-defect. Pinakilala niya na siya ay sharpshooter, mahusay siyang sniper. Siya ay galing sa US military service. Pero pinagdudahan siya ng mga Ruso at nung matapos siyang imbestigahan ay wala namang nakita na siya ay spy pero hindi rin maintindihan ang kanyang state of mind
Galit siya sa Amerika pero hindi nila maintindihan kung bakit. Pinabalik siya sa Amerika, dineport. Nung dineport siya, muli siyang nag-a-apply para lumipat ng Mexico. Meron siyang hinihinging dokumento sa ambassador ng Mexico. Hindi na ibigay sa kanya, pinagbantaan niyang papatayin nung araw na yun, na i-record ng polisyon. Pagkatapos, sa hindi malamang dahilan, nagkaroon siya ng kaugnayan sa Cuba. At marami ang mga nagpatunay na mga ilang linggo bago mapatay niya si John F. Kennedy, mayroong mga Cuban spies na nasa loob ng Amerika at mga opisyal ng organisasyon sa Cuba na nakikipag-ugnayan kay Oswald. Kaya ang bagong theory ang nabubuo ngayon, ipinapatay di umano ni Fidel Castro si JFK kay Lee Oswald dahil nalaman nila na matindi ang galit ni Lee sa kanyang bansang Amerika at pwede niyang gawin ang iniutos sa kanya. Yun ang huling theory, no? Bakit galit si Castro kay JFK? Dahil ba sa naharang ang kanyang paglilikom ng nuclear weapons nung kasagsagan ng Cold War? O may mas malalim pa na conspiracy, hindi na natin masasagot. Pero ang naging malinaw ngayon, hindi mag-isa si Oswald sa pagpatay kay John F. Kennedy. Ibibigay muna sa atin ni Richikel ang paranormal word natin, Banshee. Ano ba ito? Banshee. Banshee. Ang paranormal word natin ngayong linggo ay Banshee. May tinaguri ang most haunted na village sa Britain. Ito ang Daring Woods sa Plackley County. Ang tawag ng mga tao sa lugar ay Screaming Woods. Marami kasi ang bumibisita roon at nakakakita ng Banshee. Ang Banshee ay pinaniniwala ang masamang espiritu sa mga sa bansang kagaya ng Ireland at Scotland. Noon kasing 18th century, may isang lalaking bumabiyahe sa highway at pagdako sa kakahuyan, ito ay tinambangan siya ng mga taga-village at siya ay dinala sa kakahuyan at doon siya pinatay gamit ang espada. Siya si Robert Dubois. Siya ay pinaniniwala ang patuloy na nagmumulto sapagkat humihingi ng katarungan sa kanyang sinapit nang siya ay paslangin sa kakahuyan ng mga taga roon. Kung mapapagawi raw roon ng isang dayuhan, ay makakarinig ng lakad ng tao pero hindi mo naman malalaman kung sino siya. Kung may bibisitahin na isang bahay o narinig ang pagngawa ng Banshee, indikasyon ito na may mangyayaring kamatayan sa tahanan. Isang babala ng nagbabadyang kamatayan sa isang tahanan ang naisipaywatig ng pagsigaw at pag-iyak ng isang babaeng Banshee. Ibibigay sa atin nila ang kwento ng isang babae na kumadrona ng World War I. Sa loob ng 15 taon, maraming misteryosong kamatayan ang naitala sa distrito ng Tisza Corner malapit sa Budapest, kasabay ng pagputok ng World War I.
Nagsimula ito nang dumating si Julia Fazekas sa Hungarian village ng Nagirev noong 1900s. Kaunti lamang ang nalalaman ng lahat tungkol sa buhay ni Julia. Maaga siyang nabiyuda sa edad na 40 mahigit, pero walang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari sa kanyang asawa. 10 beses nang nakulong si Julia sa pagitan ng 1911 hanggang 1921 dahil sa kanyang pagsasagawa ng illegal abortion. Pero dahil sa awa, agad siyang pinapalaya. Lingid sa kaalaman ng mga otoridad, isa pala si Julia sa magpapasimula ng mga karumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng Europa. Sa panahon na yun, uso sa Hungary na ang mga magulang ang pumipili ng mapapangasawa ng kanilang anak na babae at hindi ito maaaring tanggihan ni numan. Hindi rin pinapayagan ng divorce sa kanilang lipunan, kahit na ba lasinggero o abusado ang taong mapapangasawa nito. Kaya nga sa pagputok ng World War I, kung saan ipinadala ang mga kalakihan para lumaban sa Austro-Hungarian Empire, napili ang rural na Nagirev bilang ideal location upang pagdalhan ng mga Allied prisoners of war. Isang desisyon na labis na ikinatuwa at naging laman ng pantasya ng mga kababaihan sa lugar. Ginawaran ng limitadong kalayaan ng mga prisoners of war sa lugar na iyon. Nakita naman ito ng mga kababaihan doon bilang isang oportunidad para humanap ng dayuhang mangingibig. Minsan, nagpaparamihan pa sila sa bilang ng mga dayuhan na kanilang nakarelasyon. Nagpatuloy ang promiscuity sa nayon ng Nagirev hanggang sa umuwi ang kanilang mga asawa mula sa gera at nakita nga na tila naging liberated ang mga babaeng kanilang pinakasalan. Hindi sila nakontento at nagkaroon pa nga ng isang kasama sa higaan. Naging simula ito ng gulo at away sa tahanan ng Nagirev. Tila hindi nakontento sa kanilang mga asawang mga kababaihan. Ang iba'y nagsimulang maglabas ng sama ng loob sa midwife o manghihilot noon na si Julia Fazekas. Ngunit hindi inaasahan ng lahat ang ihahain na solusyon ni Julia sa mga problema ng kababaihan sa lugar. Binigyan niya ang mga ito ng supply ng arsenic na nakukuha sa pamamagitan ng pagpapakulo ng flying paper at pagtanggal ng lethal residue nito. Naging bago itong mapagkakakitaan ni Julia Fazekas. Marami siyang naging suki. Tinataasan niya ang presyo ng kanyang produkto base sa yaman at estado ng pamumuhay ng taong bibili sa kanya ng lason. Taong 1914, naitala ang unang biktima ng lason ni Julia bilang na si Peter Hegedus na sinundan pa ng ibang mga asawa ng mga kababaihan sa Nagirev. Ngunit nga sa paglipas ng taon, humaba ang listahan ng mga namamatay, simula sa mga magulang, bata, tiya, tiyo at mga kapitbahay. Sa gitna ng taong 1920s, nakilala ang Nagirev bilang the Murder District sa Hungary. Sa mga panahon na yun, 50 na ang naitalang mga kababaihan na gumamit ng arsenic upang tabasin ang kanilang family tree. Si Julia Fazekas lamang ang kilala nila sa kanilang lugar na malapit sa pagiging isang physician at ang kanyang pinsan naman ng clerk na siyang gumagawa ng lahat ng death certificate upang iwaksi ang pagkakaroon ng mga investigasyon ng kamatayan sa kanilang lugar. Ito rin ang dahilan kaya madali nilang naitago ang kanilang mga krimen. Sa pagitan ng taong 1918 hanggang 1924, marami ang naitalang misteryong namatay sa Nagirev at sa kalapit nayon nito na Tizakert, pero walang nakakasiguro kung sino ang pumapatay sa mga ito. Taong 1929, 3 sulat ang natanggap ng Attorney General ng Szolnok. Doon, nabasa niya ang totoong nangyayari sa Nagirev. Pero dahil sa kakulangan ng ebidensya ng taong nagpadala ng sulat, ikinulong ito sa salang slander.
Ngunit hindi pa rin natinag ang mga tao na nagpapadala ng mga anonymous na sulat sa mga pulis. Malakas ang takot na nadarama nila nang dahil nga sa nangyayari sa kanilang lugar. Hanggang sa isang maigihang investigasyon ang isinagawa. Ilang mga bangkay ang kanilang muling nahukay at nakitaan ang mga ito ng arsenic. Madaling tinapos ng mga otoridad ang nararamdaman at takot ng mga residente ng Nagirev. Tuluyang nabuking ang mga tinaguriang angel makers noong Hulyo sa parehas na taong iyon nang akusahan ng isang choir master mula sa Tizakert na si Mrs. Ladilo Shabo dahil sa pagbibigay sa kanya nito ng wine na may lason. Himalang nailigtas siya ng stomach pump at nagsimula ng magtaka ang mga investigador nang may isa pang biktima na nagreklamo na nilason siya ng kanyang nurse na si Mrs. Shabo rin pala. Sa kustodiya sa pag-asang mailigtas ang kanyang sarili, itinuro ni Shabo ang kanyang kaibigan na si Mrs. Bukonoveski at sinabing ito rin ay kasama niya sa paglalason ng mga tao. Itinuro naman ni Bukonoveski si Julia Fasecas noong 1924 at sinabi nga niya na si Julia ang nagbibigay sa kanila ng arsenic na ginagamit upang patayin ang kanyang 77 years old na ina. At pagkatapos nga ay itinapon niya sa ilog ng Tisa upang masabi na ito ay aksidenteng namatay sa pagkakalunod. Ipinatawag sa korte si Fasecas, ngunit itinanggi niya ang lahat ng paratang sa kanya. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, napilitan ng mga pulis na pakawalan si Julia. Sa kanyang pagbabalik sa Nagirev, pinuntahan niya ang mga tahanan ng kanyang mga kliyente upang masiguro niya na hindi siya ikakanta ng mga ito. Pero ang hindi niya alam, isa-isa na palang hinuhuli ang kanyang mga pinupuntahang kliyente. 38 ang napabalitang kinulong dahil sa hinihinalang pagpatay. Ngunit nung oras na upang huliin ang tao na nagsisimula nga ng lahat, ito nga si Julia, natagpo ang patay si Julia sa kanyang tahanan. Napalibutan ito ng mga kaldero na puno ng mga nakababad na flypaper. Tila namatay sa sarili niyang lason. Naakusahan ng 26 na suspect sa isinagawang paglilitis sa Szolnok. 8 ang pinatawan ng kamatayan. Ang 7 ay habang buhay na pagkakakulong, habang ang iba ay pinatawan ng mabababang parusa. Isa sa mga pinarusahan ay si Susana Ola, isang self-styled witch na ipinagmamalaki ang kanyang pagtuturo sa mga venomous snakes kung paano atakihin ang biktima habang ito ay natutulog, na siyang nakipagkompetensya sa negosyo ni Julia Fasecas. Si Lydia na kapatid ni Ola, isang matandang babae na itinanggi ang nagawang kasalanan. Si Mary Cardos, pinaslang ang kanyang sariling asawa, mangingibig at may sakit na anak na lalaki na siyang pinilit niya pa na kantahan siya bago tuluyang malagot ang hininga nito. Si Rosalie Sebastian at Rose Oiba na pinatay ang kanilang boring na mga asawa. Si Lydia Seri na pinatay ang kanyang mga magulang. Si Maria Varga na umaming bumili ng arsenic kay Julia Fasecas upang patayin ang kanyang asawa. Isang blind war hero na ngang magreklamo nga sa pag-uwi niya ng kanyang kabit sa kanilang tahanan. Si Julian Lipke na pinatay ang kanyang stepmother, tiya, kapatid na lalaki, kumari at asawa sa mismong araw ng Pasko. At si Maria Shendi, isang liberationist na sinabi sa korte na he always had his way. It's terrible the way men have all the power. Nang siya nga ay tanungin kung bakit niya pinaslang ang kanyang asawa. Hindi pa rin masiguro kung ilan nga ba ang tunay na biktima sa malawakang krimen na ito. May nagsasabi na umaabot daw ito ng mahigit 300 pero hindi pa rin maiwawaksi ng kasaysayan ang karumal-dumal na krimen na nasaksihan sa Nagirev, Hungary.
Sa nais magnegosyo sa tabang paraan lumugar, mag-text sa 0917-865-2075. Kukontakin kayo ni Benedict Agabao. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok kaya ngayon umasenso sila. Huwag kayong matras kung gusto ninyo umunlad. Royal Business Club 0917-865-2075. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib sa inyong masamang spirito? Meron ba kayong kailahilakbot na panaginip? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? O inaakala nyo may duwende o maligno sa bahay nyo? I-like ang aming Facebook page, facebook.com/kasindak. At doon ay pwede kayo magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Diyan lamang po kayo magbabalik pa ang kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas. Mag-greetings tayo. Mag-greetings tayo habang tayo. Puro ano, pick up line.
Sagutin muna natin yung ibang mga nagpaparamdam sa ating Facebook Live, ha? Nandito si Chelsea, tsaka si Rachel, tsaka si Dea para batiin ng ating mga tagapanilig at nanonood ngayon ng live. Happy listening sa lahat ng Kasidakers. Sino ba yung mga nagbe-message dyan, Chelsea at Ezekiel? Okay. Ilaw. Oh, okay. Si Ram Hunter Lee Garcia Jr. Hi, Sir Benj. Ma'am Dea, Miss Chelsea, Miss Resikel, good Hello. evening po. Thank you. Tapos, sino pa? Hi sa mga students ko, nakikinig. Ano mas nakakatakot, math o yung mga stories? Sabi ni Alisa May Arellano Sentina Rejano. Mathematics. Or, sino pa? Kanina ko pa nakikita si Hotter Z na nagko-comment. So, hello, good evening. Sino pa res? Si, Rai Bersa. Hi, Ryan Bersamina. Ryan yan. Bersamina. Ayan. Hi Tingin daw daw po. kayo sa camera, sabi ni Alvin Lopez Mendoza. Happy listening. Hello. Hello kay Ayan, si Ching Onela, Ronel Mansita, si Roel and Sharilyn Estrosa, yung mag-asawa Hi, yan. Roel, Solid Sharilyn. Kasidakers. Sino pa? Sabi ni Kevin Hagunoy, malapit Kevin. na daw umabot ng 100 likes yung yung 100,000 Facebook, likes. 100,000 likes. Galing. So, share lang ng share para maabot talaga siya. Ayan, si Salamat. Dean Okay, Saurin. papalala ko lang sa inyo, ha? Yung organic lahat yan. Solid na listener talaga natin. Thank you. Ayan, si Dean Saurin, pa-shoutout daw sa niya, Hi, Dean. sa anak niyang si John Mark Saurin sa San Pedro, Laguna. Hi sa mga taga San Pedro, lalo na kay John Mark Saurin. Kay Chef Flores, pa-shoutout naman daw po from Abu Dhabi. Hello sa lahat ng mga nasa Middle East, lalo sa Abu Dhabi. Yes. Hello kay Joel Lariosa, Hachil Lotao, and Mike Andres. Hello po sa inyo. Happy listening din kay Kevin Gonzalez. Hi, Kevin. Kevin Hagunoy. Hi, Kevin. Ayan, si JR. Sino pa ba yung mga Kasidakers natin na nandyan? Tsaka Medyo pabati, mabagal kasi yung aking laptop, kaya hindi ko nakakikita. pabati din po kay Trixie Malibiran. Hello, Trixie. Hi, Trixie. Hello! Sino pa? Ito si Markin Bonifacio. Solid listener daw po siya here since FM radio pa. Hi. Wow, thank you. Preston King Alikum. Siya din daw shoutout mo daw, sir. Hi, Preston. Siya to, Kulas Ungas. Ano yung pangalan mo? Kulas. Sa Cebu, nakikinig. Lahat ng taga Cebu. Salamat po. Mayong gabi. Maupay yung gabi. Siguro na rin yan. Maupay o Ayun, maayo. si Esther Pau de Guzman Manalo, si Gian Paulo Mangaw Perez daw, pa-shoutout daw. Sa Taiwan si Gian Paulo. Wow. Wow, live. John Paulo, salamat. Lalo na sa mga Pilipino sa Taiwan. Salamat. Yes, Makikinig. Kay Jonathan Tan Varona, pakibati po si Aaron Saria. Hello. Hello. Hello, Aaron. Mamaya. Mark Manota, Frain Belmonte, Rosemary Guevara, Jose Rodney Sibugan. Salamat sa pakikinig. Yan. Mamaya tutuloy natin ang pagbabati sa ating mga tagapakinig at live stream. Pero, bibigay muna sa atin ni Derek Garcia ang mga ulat mula sa siyensya. Narito na po ang Science News ngayong Sabado ng gabi. Alam niyo ba may posibilidad na magkaroon ng mini ice age sa Britain sa susunod na 12 taon kahit na nga tayo nakakaranas ngayon ng global warming? Sa isang bagong mathematical model na nagpapakita ng magnetic activity ng araw o ng sun na isinagawa ng team ni Professor Valentina Zharkova mula nga sa Northumbria University. Isang mabilis na pagbaba ng magnetic activity ng araw ang mararanasan ng 3 solar cycles simula 2021 at tatagal nga ito ng 33 years. Makakaranas ang Britain ng sobrang lamig na winter season na magdudulot ng pagyayelo ng Thames River tulad nga na nangyari noong 17th century. Ang prediksyon ng modelong ito ay may accuracy na 97%, ngunit dahil sa climate change, mahirap pang
tiyakin ang kung mangyayari nga ba talaga ito. Sabi ni Professor Sharkova, I hope global warming will be overridden by this effect, giving humankind and the Earth 30 years to sort out our pollution. Samantala, nagbabalak ang National Aeronautics and Space Administration o NASA na bisitahin ang buwan ng Saturn na tinatawag na Titan gamit ang isang drone upang libutin at i-analyze ang malaking area nito. Sa pag-obserba kasi sa Titan Moon, tila meron itong mga ocean, river, snow-capped mountains at pati na rin isang aktibong weather system. Ngunit kung itong araw ay susuriing mabuti, hindi na pupuno ng liquid water ang rivers at ocean nito, kundi isang uri ito ng exotic liquid hydrocarbons, habang ang snow-capped peaks naman nito ay nababalutan ng methane. Bagamat sandali itong nasilip ng mga scientists noong 2005 gamit ang Huygens probe, matagal na pala nilang nais na ma-explore ang malalaking areas ng Titan. Sa ngayon, nais nilang maglunsad ng isang misyon papunta sa Saturn's moon, kung saan ipapadala nga nilang helicopter drone na tinawag nilang Dragonfly. Nais nilang mapasama ang kanilang proposal sa mga finalists ng Robotic Exploration Program ng NASA. Sa bawat flight na gagawin ng drone, ay babalik ito sa kanyang landing site upang mag-recharge ng baterya gamit ang radioisotope thermoelectric generator nito upang muli nga nitong masuyod ang buong moon ng planetang Saturn. Pahayag ni Elizabeth Turtle, Principal Investigator ng Dragonfly, Titan is a fascinating ocean world. There's so much amazing science and discovery to be done on Titan and the entire Dragonfly team, and our partners are thrilled to begin the next phase of concept development. Inilunsad naman ng mga mananaliksik mula sa City University ng New York's Advanced Research o Science Research Center ang bagong materyales na kasing nipis ng isang aluminum foil, ngunit mas tumitibay kapag ginamitan ng puwersa. Ang material na ito ay tinawag na graphene. Isa itong bagong diskubre na wonder material na 200 times ang tibay kung ikukumpara sa bakal. Gawa sa dalawang sheet ng graphene o mas kilala bilang diamine, ang ultra-lightweight at bulletproof na materyales. Imagine a material as flexible and lightweight as foil that becomes stiff and hard enough to stop a bullet on impact. Sabi yan ng research center doon. In a newly published paper in Nature Nanotechnology, researchers across the City University of New York, or CUNY, describe a process for creating diamine, flexible, layered sheets of graphene that temporarily become harder than diamond and impenetrable upon impact. Kung ang pagyari ng ganitong materyales ay kakayanin, magiging madali na ang pagliligtas sa libo-libong mga buhay, lalo na itong mga pulis at sundalo na sumasabak nga sa bakbakan. Maaaring daw na makatulong ang materyales na ito sa aviation at spaceflight industries. Meron ikakwento sa diya tungkol sa ito Noah Aswang na alamin natin ang kwentong itong tutas talakayan natin. Totoo ba ang ganitong Philippine mythology? Ano ba ang kwentong ito Daya? Nagsimulang maganap ang kababalaghan sa kanilang barangay nang dumating ang isang misteryosong lalaki sa kanilang lugar. May kalakihan ng tiyan nito, at kung maglakad ay iika-ika kanilang mata. Dali-dali naman itong umalis sa harap ng kanilang bahay nang simulan niya itong titigan ng masama. Simula nun, nakikita ni John na napapadalas ang daan ng matandang lalaki sa tapat ng kanilang bahay. Minsan niya na itong sinabi sa kanyang ama, pero tinawanan lang si John. Paranoid lang daw siya. Hanggang sa isang gabi, tila nabalot ng kababalaghan ang paligid. Natutulog na ang lahat, pero si John, gising na gising, hindi makatulog
at naririnig ang kaluskos sa labas ng bintana ng kanilang kwarto. Nag-aalangan pa siya nung una kung sisilipin ba niya ang nasa labas ng bintana o hindi. Pero hindi napigilan ni John ang sarili. Ikinagulat niya ang nakita sa labas ng bahay. Isang itim na manok na may kalakihan ang papalapit sa kanilang bahay. Iika-ika ang manok kung maglakad na parang pilay. Bigla niyang naalala ang misteryosong lalaki na lumalagi sa tapat ng kanilang bahay. Nagsimula ng kilabutan si John. Nang biglang lumipad ang manok, isang napakataas na lipad na hindi mo aakalain na kakayanin ng isang normal na manok. Bigla niyang isinara ang kanilang bintana. Nagising naman ang kanyang ama dahil sa sobrang ingay na ginawa niya. Sinabi ni John ang nakita sa kanyang ama pero natigilan siya nang muling marinig ang kaluskos. Mas malakas na ito kesa kanina. Sinabayan pa ito ng tunog na nagmula sa kanilang bubong. Tila may kumukutkot, pabilis ng pabilis, isang nakakarinding pagkutkot. Hanggang sa tumigil na ito at muling napuno ng katahimikan ng paligid. Hindi pa rin magawang kumilos ng mag-ama. Nakikiramdam sa kanilang paligid. Maya-maya, nakarinig sila ng isang mahinang parang gawa ng isang ahas o pero sa sobrang katagalan nga tila nagtutunog tao na ito. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang kanilang narinig. Pagkatapos, wala na ang nakakilabot na tunog. Nanatiling gising ang mag-ama. Binantayan ang kanilang natutulog na ina na nagdadalang tao. Inilabas nito ang itak na ginagamit sa sakahan at ipinasara kay John ang lahat ng bintana sa kanilang bahay. Kinabukasan, may mga usap-usapan na kumakalat sa kanilang lugar. May lumalagi raw na aswang sa kanilang barangay. Kumbaga nanggagaya raw at nagaan yung hayop. Meron pa nga raw nakitang patay na aso sa may kagubatan nung nakaraan. Wakwak daw ang tiyan nito at parang pinagpiestahan ng laman loob. Pero matapos ang nakakilabot na gabing iyon, nagbalik na sa normal ang buhay sa kanilang lugar. Hindi na rin kailan pa man nakita ang misteryosong matandang lalaki na minsang dumayo sa kanilang barangay. Sa Ranyo, ang kwento ng aswang ay hindi pa napatutunayan ang kwento ng aswang ng mga paranormal investigator. Wala pang naitatalang bagay na compelling ikang para tayo maniwala sa Filipino mythology na ganito. Yan ay aral na natutunan natin sa ating guro na si Adam Reyes. Totoo na may multo dahil may kaluluwa yung tao. Pero bakit may mga nakikita na itsurang aswang o ano pa mang uri ng maligno na kasama sa mitolohiya ng Pilipino? Bakit maraming lumilitaw na ganito? Ang sabi ni Adam, meron mga tao sa mundo na nung nabubuhay sila, may iba silang hinahangad. Obsession ba? May tao na pagka namatay daw siya, gusto niya maging duwende. Meron mga taong buhay pa, iniisip nila na siya ay anghel. May mga tao na iniisip nila, demonyo sila. May mga tao na ang tingin nila, pag namatay sila, magiging tikbalang sila. Dahil ang kaluluwa natin pag namamatay ay isang entity na may kakaya magpalit ng yung aura na nakikita natin na may aswang, may tikbalang, may nuno sa punso, may duwende. Ito yung aura ng mga kaluluwang gala na nagbabalik sa atin at hindi na siguro aware yung taong namatay na nagmamanifest na yung kanyang pinapangarap na maging itsura nung siya nabubuhay pa. Yun lang ang pinakapwedeng paliwanag namin sa paranormal kung bakit marami tayong iba't ibang nakikitang anyo na nakakatakot. Pero ang totoo, sa suma total, lahat ito ay mga kaluluwa ng mga taong nangamatay na.
Siguro natatandaan pa niya yung 2011 na malakas na tsunami na tumama sa Japan. Halos naging no man's land nga ito noon no? Pati mga sasakyan, inanod. At makalipas lang ang ilang panahon noon yung mga taxi driver sa Japan na nakararanas na nakasisindak na pangyayari. 7 ang driver na nakapagkwento tungkol sa kanilang mga naging pasahero sa lugar ng Ishinomaki, ang isa sa tinamaan tsunami, at marami namatay noon sa Ishinomaki. May mga nagpapahati daw sa kanila minsan, pero kapag bumabiyahe na sila, naglalaho ang mga pasaherong isinasakay nila. Ang isa sa mga driver na ito nagsabi na noong may babaeng sumakay sa kanya malapit sa Ishinomaki Station, nagpapatid sa Minamihama District. Alam ng driver na walang tao sa district na yon, dahil ito nga yung mga napuruhan, at hindi pa pinababalik ng gobyerno noon ang mga tao sa Minamihama dahil nga sa tinamaan ito ng tsunami. Nagtanong ang driver sa babaeng sumakay kung sigurado ba na doon nga sila pupunta. Ang sagot ng pasahero, patay na ba ako? Napalingon ng driver at biglang naglaho ang babaeng kanyang isinakay. Ang isa pang kwento ay may taxi driver na nag-pick up ng lalaki na nagpapatid sa Hiriyama. Itinuro ng lalaki ang bundok na tutunguhin nila. Nung umaandar na ang taxi, napansin ng driver, parang nag-iisa na lang siya. Paglingon niya, wala na ang lalaki. Sabi ni Yo Kakudo, isang sociology student sa Tohoku Kaguin University, ang investigasyon sa kasong ito ay tumutukoy sa mga batang pasahero. Sila ang mga kaluluwa na hindi lubos na matanggap ang sinapit nilang maagang pagkawala sa mundo. Ang mga napapadako sa kanila na mga taxi driver ang nagagamit na paraan para ipadama sa mga buhay pa ang lungkot at dalamhati na dala-dala ng kanilang damdamin sa naganap na trahedya. Ihahatid sa atin ngayon ni Chelsea ang mga pinadala sa kanya na mga picture ng mga right hand na palm, no? Sisilipin niya ang inyong kapalaran. Ano ba ang mga meron dyan, Chelsea? Una po si Jong Kahustin or Kajustin or Kahustin. Overall, magiging simple at masigla ang buhay mo. Nakikita ko na magiging mahaba yung buhay mo. Aabot sa edad na 90. Kaya i-enjoy mo lang at dahil marami ka pang oras. Ikaw din ay isang serial monogamist. Ang ibig sabihin nito, kapag nagmahal ka, gusto mo na siya na. Kaya kung mayroon ka ng kasintahan ngayon na nakikita mo sa kinabukasan, ay siya na yung makakasama mo. Kung wala ka pang love life ngayon, ay hindi ito yung tamang panahon para gawin itong focus. Sa financial naman, ay akma ang pera na nakukuha mo sa pang-araw-araw na gastusin. No more, no less. Kaya, simple lang naman talaga. Sunod si Rojen Parandas. Para kay Rojen naman, ay simple lang din ang buhay mo. Wala kang masyadong problema na haharapin sa nalalapit na panahon. Mahaba ang buhay mo, aabot ka sa age ng 90. Makakaranas ka ng kaunting sakit pero hindi naman malubha, kaya ingatan lang ang kalusugan. Sa aspetong love life ay mukhang hindi ka naghahanap ng makakasama. Baka may nakilala ka o hindi ka naghahanap. Maski alin sa dalawa ang posibilidad. Hindi mo rin masyado iniisip ang pera. Okay lang yon kasi dumarating naman siya. Hindi ka naman magkakaproblema sa pera. Kay ang Angelo Michael Abuan,
Nabasa ko sa mga linya sa palad mo ay may mga pagkakataon sa buhay mo na nakaranas ka ng paghihirap sa aspetong pinansyal at pag-ibig. Pero ikaw yung tipong tao na hindi masyado iniisip ang nakaraan kaya hindi mo rin siya pinoproblema ng lubusan. Magkakaroon ka ng oportunidad kung saan ikaw ay magiging financially stable. Kapag nakamit mo na ito ay ingatan ng mabuti ang mga susunod na gagawin sa pera. Ingatan din ang kalusugan, lalo na sa pagbiyahe din. Kay Annabel Penuenco Bedania, nasa sense ko na magiging mahaba ang buhay mo. Aabot ka sa age of 100. Sa kasalukuyan, ikaw ay financially stable. Ibig sabihin ay satisfied ka na sa pera na meron ka ngayon. May darating na oportunidad kaya suriin ito na mabuti. Simple lang ang buhay mo at ikaw ay isang happy-go-lucky na tao. Kay Chad Villar, sa unang tingin ko sa palad mo ay marami kang naranasan na pagsubok sa buhay mo. Ingatan lang ang pagkingkim ng masasamang damdamin sa mga pangyayari na nakaraan, lalo na sa mga tao. Dahil sa mga karanasan mo sa buhay, ikaw ay naging isang masipag na tao at malakas ang loob mo sa mga hamon sa buhay. Magiging mahaba ang buhay mo at saka ituloy mo lang ang pagiging health conscious at iwasan ang bisyo. Magiging financially stable ka at may oportunidad ka rin na makakapag-travel ka. Kay Aiki SES, nakikita ko sa palad mo na ikaw ay may long life. Maaari rin na ikaw ay titira sa ibang bansa. Sa career mo naman ay may mga tao kang nakilala sa buhay mo na nakatulong dito. 3 sila, to be exact. Yung isa ay nakilala mo sa simula ng career mo. Yung 2 naman ay sa later part na. Yung 3 na ito ay actually nakadevelopan mo rin sa love life. So, nagkaroon ka rin ng love triangle kung saan each of the 2 ay nagbigay ng kinakailangan mo sa panahon na yon. Yung isa, nagbigay ng stability sa buhay. Tapos yung isa, nagbigay ng saya or parang kilig factor. Pero sa huli, pipiliin mo yung alam mong mas susuportahan ka. Kay Car Rigor Jacinto Palma, ikaw ay may simian line. Ibig sabihin, ng headline and heartline mo ay iisa lang. Kaya ang nangyayari ay kapag gumagawa ka ng desisyon, ay paminsan nahihirapan kang ihiwalay ang puso at isip. Pero at the same time, mabuti rin ito dahil kapag gumagawa ka ng desisyon, ay tinitingnan mo yung sitwasyon sa kabuuan nito. Mahaba rin ang buhay mo at iisa lang ang magiging long-term relationship mo. Kay June Perez naman, masasabi ko na wala kang may experience na malaking problema sa hinaharap. Magiging financially stable ka. In fact, may 2 oportunidad na darating na related sa career o pera. Gayunpaman, intindihin ito na mabuti bago gumawa ng kahit anong aksyon. Sa usapang love life naman, ay either hindi ka naghahanap dahil may karelasyon ka na or sadyang hindi ito ang prioridad mo ngayon. Sunod ay si Morris Faustino Blanca. Nakasulat sa palad mo na magiging mahabang buhay mo at may pagkakataon na titira ka sa ibang bansa ay iisa lang ang long-term relationship mo at itong tao na ito ang makakasama mo hanggang sa pagtanda. Maganda ang pagsasama nyo dahil tinutulungan ka rin sa career mo. Ikaw ay financially stable, above average. Sa madaling salita, okay ang buhay mo at ubod ito ng saya. I-enjoy mo lang. Last, si Orlin Bakuna Panugaling. Para kay Orlin naman, ay may simian line ka rin. So, ulitin ko lang po yung explanation. Ibig sabihin ng simian line na ang headline and heartline mo ay isa lang. Kaya ang nangyayari, kapag gumagawa ka ng desisyon, ay paminsan nahihirapan, ihiwalay ang puso at isip. Pero at the same time, may buti rin ito dahil kapag gumagawa ka ng desisyon, ay tinitingnan mo yung sitwasyon sa kabuuan nito. Most of the time, kapag may simian line, naging successful yung mga taong ganito. Kaya yun. Tsaka nakikita ko rin na may nangyari sa nakaraan na parang nagbigay sa'yo ng bagong buhay. Pagdating sa love life ay iisa lang ang magiging long-term relationship mo. May pagkakataon na makakapag-travel pa kayong 2 at matutulungan ka niya sa career. Kaya yun. At yun lang po for
Thank you, Chelsea. At paalala lang sa lahat ang pagbasa ng palad na ito ni Chelsea batay sa nakaguhit na inyong pinadala na kanyang nakikita. Pero, sabi nga ni Chelsea, kada ika-6 na buwan, ang ating mga guhit sa palad ay nababago. So, kung meron kayong nais na matuntun na kapalaran, kayo pa rin ang gagawa at bibigyan nyo ng direksyon ang inyong mga buhay. Ibibigay naman ngayon sa atin ni Reshikel ang ating horoscope. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 20. Mahinang kalusugan ang idudulot ng katakawan. Huwag konsintihin ang masamang ginagawa ng iba. Makakatagpo ng pag-ibig kung magiging maganda ang pagtrato sa sarili. Muling pag-isipan ang mga motibo tungkol sa inyong pagkakaibigan. Taurus, April 21 hanggang May 21. Matutong tumanggi at itago ang lahat ng baraha. Titibay pa ang November 24 hanggang October 23. Bigyang oras ang kapareha. Hindi magiging makatotohanan ang pagtansya mo sa iyong estado sa buhay. Mahihirapan ka na intindihin ang iyong mga anak o kapamilya. Matutulungan ka ng iyong emotional partner ngayong linggo. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Makikilala ka dahil sa iyong ginagawang trabaho. Mababawasan ng mga problemang legal dahil sa kompromiso. Sumanda sa mga haharaping issue. Huwag hayaan na masira ang iyong professional objective ng dahil sa sama ng loob. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Mainam na kausapin ang mga taong sangkot sa problema at siguraduhin na alam nila ang tunay na nangyayari. Ayusin ang mga importanteng personal na dokumento bago matapos ang taon. Mapapakain ka ng maraming ngayong linggo. Maglaan ng oras sa pakikinig sa mga problema ng kapamilya o kamag-anak. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Kontrolin ang init ng ulo. Sumama sa mga grupo na tutulong sa iyo upang makakilala ng mga tanyag na personalidad. Pagdudulot ng stress ang kakulangan sa pondo. Huwag sayangin ang oras sa paghihiganti. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Madidismaya ang kapareha dahil sa pagtanggi sa pagpasok sa isang commitment. Magbibigay oportunidad ang mabilis na pagkilos. Magiging maunlad ang iyong financial investments. Magiging di ka nais-nais ang mga pagbabago na mangyayari sa iyong tahanan. Pisces, February 20 hanggang March 20. Makipagsalamuha sa mga taong nagbibigay sa iyo ng sigla at kumpiyansa sa sarili. Ilabas ang tunay na ikaw. Mahihirapan kang labanan ng iyong depressed mood. Makipag-socialize sa mga kliyente o iyong mga matataas na posisyon sa inyong industriya kung posible. Sa lahat ng mga sundan ng aming horoscope, buksan lang kasi nagsunod sa Facebook at doon i-upload mamaya ni Bea ang inyong lingguang kapalaran. Sasagutin na natin ang mga tanong sa Tagilip. Sabi niya, Hi Medala Torre, good evening. Kasinda, pwede po bang pakitopic ang buhay at trabaho ni Pablo Escobar? Napag-usapan na natin ang tungkol kay Pablo Escobar ng araw, pero pwede naman natin ulitin kung kaya lang medyo mahaba-habang pagtalakay ito si Pablo Escobar. Si Eli Reza Ray, good evening Kasinda ka na. Dati ko pa po gustong itanong sa inyo tungkol sa aking panaginip. May mga pagkakataon kasi na nananaginip ako at gumigising ako na umiiyak. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Salamat at sana'y masagot ninyo.
Eliza, ang naranasan mo ay may kinalaman sa kasalukuyan mong sitwasyon sa iyong waking life at may mga bagay bang nagpapasama ng loob na sa'yo ngayon o hindi ka ba mapakali kakaisip dito? Kung baga kasi nagiging traumatic na yung experience na ito kaya pagkagising mo, no, bigla ka na lang napapaluha. Kaya sinasabi ng iyong subconscious mind na kailangan itong maresolba. Sabi ni Johnson Tulabot na yan. Sana may podcast tayo. Ano bang masasabi mo dyan? Meron tayong dati, no? Meron tayong Dreamscope. nung nasa podcast.ph kami, actually pwede nyo pang bisitahin yun. At nandun po yung programa namin na Dreamscope at Real Ghost Hunt. Pwede mo nating i-request kay Rachel na mag-upload siya ng mga dreams sa Dreamscope natin. Pwede naman. Kaya mo ba yun, Riz? Sabi ni Remelin Celestial, ang panaginip ko malaking ahas, napakahaba, nasa tabing dagat. Pero yung ahas, lumusong sa dagat at dumami sila. Anong ibig sabihin? Sinasabi ng iyong subconscious mind, Remelin, na i-explore mo pa ang iyong hidden skills o yung talent, no? Ipakita mo ito kung hindi mo pa ito na ipapamala sa publiko. Ito kasi daw yung tamang panahon na gawin nga ito dahil kalmado ang iyong pag-iisip at hindi nalilito sa mga bagay-bagay sa iyong waking life. Sabi ni Angelica Torres, na-inspire po ako na magbasa at magsaliksik dahil sa programa ninyo. Salamat, naging Angelica. bookworm ako. Lagi na ako nagbabasa at na-inspire ako na magsaliksik. Ngayon sa dami ng books na binabasa ko, sa inyo ko narinig ang Bhagavad Gita at bumili ako ng kopya. May explanation po kayo tungkol sa multo na kaya may mga nakakita ng mga Filipino mythology creator. Dahil kapag namamatay ang tao, nagmamanifest ang iniisip nila kung nagbabalik na sila sa mundo ang kanilang kaluluwa. Mayroon ako nakita na ganito rin sa Bhagavad Gita. O talaga? Hindi ko alam yun. May pagkakawig po sa explanation ninyo. Whatever state of being one remembers when he which his body, that state he will attain without fail. Oh, tama si Adam Reyes, no? Dito yata nanggaling yung kanyang kaisipan. Ngayon ko lang nalaman na nasa Bhagavad Gita rin pala yung ganong teorya. Sinabi naman ni Franny Way, hindi ko po maipaliwanag yung gabi-gabi kong napapanaginipan. Isang batang duguan ang lumalakad sa sala namin, nakaputi. Nakayuko siya habang dahan-dahang naglalakad. Sinubukan ko po itong tawagin pero hindi lumingon. Hindi ko po kilala ang bata at ilang gabi na rin po itong napapanaginipan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Franny, posibleng may mga sitwasyon sa iyong waking life na pakiramdam mo wala kang magawa para makatulong sa isang taong problemado o emosyonal. Kumbaga may mga choices kasi in life na nagdadalawang isip ka pa na piliin ito. Sino ba dito? Sino dito? Sino dyan? At yun nga, takot kang magkaroon ng responsibilidad. Hindi, sabi ni Yun Yue, kasindak-sindak, isa akong avid listener at sobrang nakakailaw ang programa ninyo. Mayroon akong nais ibahagi ang CCTV na kuhanan sa labi ng eskwelahan namin. Parang sundalo na nakatayo sa maraming upuan. Please see. Ipakita ko sa ito, Benji. Pati Pero sobrang pixelated yung sino ba nagpadala nito? Si Yumi? Pero maganda kasi sana kung meron silang copy ng CCTV footage. Kasi kung parang screenshot lang. Kung screenshot lang, mahirap natin husgahan kasi yung pagka-capture mo. Pero kung ang ipapadala mo sa amin yung CCTV at makikita natin gumagalaw, mas madali nating maiisip. Pero para sa akin, paridolya. Ngunit hindi tayo magbubuo ng conclusion kung hindi natin mabubuo yung mismong CCTV na pinagkunan. Ngunit salamat pa rin kay Iyon Ye dahil nag-abala siyang magbigay sa atin at magbahagi ng kanyang nais ipaalam sa lahat. Thank you! Meron pa ba, Chelsea at Rizekiel, sa ating Facebook live stream? Meron pa po. Okay, batiin natin. Halika. Sir, yung mic. Saan ang mic natin? Hindi, yung mic. Hindi. Yung mic na. Yung on natin. Sino ang babatiin niyo dyan? Marami po. Ezekiel. Sabi ni ni Almar Glenn Almacen. Good evening, Sir Benji. Patapik po yung Lost City of Biringen.
Sabi nila mga Lost City. mga engkanto daw ito, pero sa tingin ko naman mga alien beings ang nasa likod nito. Patapik po, parang relate sa mga aliens ang tungkol Next dito. week nga, paalala mo sa atin yan, Rishikal lang nang mahanap natin ang kwento yan. Sabi ni JB Love Largo, sana mabasa niyo ang napanaginipan ko, Ma'am Dea, iba't ibang lalaki, iba't ibang klase ng ahas na ang hahaba. Hindi ako makatulog dahil sa ahas, tinataboy ko sila. Hindi mo na maalis. Sa inis ko, bumabaan lang ako sa first floor. Kubo kasi yung bahay namin eh. Ano ba yun, Dea? Inaalerto ka ng iyong panaginip, JB, na maging mapagmatsyag sa anumang balaki na ginagawa sa iyong waking life. Isang babala ito ng subconscious mind. Si Georgie Jimenez, isang magandang gabi. Meron akong panaginip, matagal ko nang iniisip ko ano ibig sabihin. Kasi yung simbahan namin, mga mismong sanctuary, kung saan nagsisema ng pastor, on our regular Sunday, okay ang lahat. Magkakaibigan ng mga members in good terms. Pero sa panaginip ko, madilim ang sanctuary. Isang kabataan po na nagpapaawit may nasa pulpito. Hindi niya alam na may paanan niya may ahas. Sinubukan kong sabihan pero parang invisible ako eh. Parang biglang maitim na anong lumabas at umikot-ikot sa sanctuary. Anong ibig sabihin? Tsaka ba't sa tingin ninyo kung ba't kabataan yung mga napapanaginipan ko? Well, nagpapahiwatig ito, Joji, na nais mong idulog sa may kapal ang anumang nararanasan mo sa iyong waking life, no? Kumbaga, naghahanap ka ng spiritual guidance. Kumbaga, someone to uplift you, no? Marahil may mga nagawa ka sa iyong nakaraan na tuluyan mo ng gusto mong tuldukan nga, no? At makapagsimula ka nga ng panibagong buhay. Sino pa yung mga babati mo dyan, Chelsea? Mga listeners natin? Gusto ko po batiin si Trixie Malibiran, yung friend ko. Nakikinig po Hi, siya ngayon. Trixie. Hi, Hello, Trixie. Salamat. Okay, meron pa. Pabati po, then good night po sa inyong lahat, especially for those 3 girls. Sabi ni Malate Good Manuel. night. Salamat. Sabi ni Mike V. Fritz, solid listener din po ako since your FM days pa. Thank you, Mike. Yan, tapos, kay Ramon, good eve, Sir Chonky Ben. Sa Hello. mga kasindakers, pa-topic ng Winchester Mansion. Thanks, Happy New Year. Winchester Mansion, markahan mo nga yan, Jess, Resigal, para ma-topic next week. Tapos, meron pa. Kay John Mark Agub Manguisi? Mangusi. Pabati naman po kami dito ng pinsan ko, nas Orlando Agub. Nakikinig po kami ng live. Thank you sa lahat ng mga Orlando, ha? Yes, tapos, kay Cham J, Cham. Good eve po sa lahat sa inyo dyan, pati rin ang mga followers ni Chelsea. Hello. Tapos, Charlie Lobitana, hello po, pabati naman yung mga katrabaho ko sa Happy House Donuts. Lagi kasi kami nakikinig sa inyo. Salamat. Thank you sa lahat ng mga taga-donut. Happy House Donuts. Gusto na yung matikman yan. Si Tyrone Burns Teodoro. Pabati naman po sa Riyadh. OFW from Riyadh and Hello, Teodoro Hello, family happy sa listening po Santa Rosa. Theodore family. AB Suico, pa-shoutout po, nakikinig from General Santos City. Solid listener po ako. Thank you. Thank you. Okay, naubos bigla oras natin sa isang iglap, no? Sa susunod na Sabado ulit tayo magkikita-kita, pero sa nais kumuha ng kopya ng aming aklat. Ang aklat po na isinulat ng inyong lingkod, yung Real Ghost Hunt, no? Tracing kasindak-sindak na karanasan ni Benji Redondo Felipe. Ito po ay maaari ninyong makuha sa lahat ng book sale nationwide. O kaya naman, pwede kayong mag-email ng full name at complete address at contact number sa 13ghosthunt@gmail.com 13ghosthunt@gmail.com. Yan. Salamat kay Director General Bonga Portader ng Philippine Broadcasting Service, Deputy Director General Carlo Villo, Sir Alan Anige, Station Manager ng Radyo Pilipinas, Sir Ed Satira, Station Manager ng Radyo Pilipinas 2, ang ating mga kasama dito lagi. Maraming salamat sa pagtulong sa amin ni Sir Orly Lopez, Susan Aison, Marvin Tolentana at John Pagdanganan. Sa ngalan ng mga kasama natin,
si Chelsea, si Rishikel, si Derek Cacho, ako naman si Benji Felipe, nagsasabing patuloy tayong magdasal at patuloy tayong pagpapalain ng may kapala hanggang sa susunod na kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas.